Kamatayan, Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa kinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maganap tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ikatatlo na linggo ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ay kiisa sa atin sa magitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, si San Pedro ay nagpapagaling ni Aeneas at ni Tabitha Dorcas. Si Aeneas na isang paralitiko ay gumaling. Si Tabitha Dorcas ay binuhay niya muli upang ipahayag ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus na nabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ipinapahayag ng ating Panginoon na siya ay ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan, na hindi matanggap ng marami, ngunit tumatanggap ang mga apostol na sinasabi ni San Pedro, saan kami pupunta, ikaw ang may salita na nakapagpahalaga sa buhay. Buhay na walang hanggan ay makamtan natin kung tayo magbalik loob sa Panginoon. Kaya dumulog tayo sa may Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mo lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalanan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging mitiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon.
Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpo niya roon isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin ang iyong higaan. Tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at pinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Inawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalitaan ito ng buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwin na magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran niyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nanalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nanalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan. Kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang malagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa iyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ika-3 na linggo ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At ang atin pong tema ngayong araw ay ang mga salitang nagbibigay buhay. Ang mga salitang nagbibigay buhay ay una sa lahat ay atin pong natunghayan sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 9, verso 31 hanggang 42, na ito yung gawa ng Espiritu Santo na ang salita na nagbigay buhay ay nagbabago sa napakaraming tao, kasama na si Saulo na naging Pablo at hindi na inuusig ang mga Kristiyano kaya nagkaroon sila ng isang mapayapa na pamumuhay. At si San Pedro naman pumunta sa iba't ibang lugar. Ang unang ginawa niya ay kanya pong pinagaling si Aeneas na isang paralitiko. At pangalawa, kanyang binuhay muli ang namatay na gumawa ng kabutihan sa mga Kristiyano na si Tabitha Dorcas. At
ito yung mga salita na ginagamit ni Pedro ang tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Ang salitang nagbibigay buhay sa salita ng ating Panginoon ay melot kain. Melot kain. Na sulat naman dito sa ating Ebanghelyo, dahil ang ating Ebanghelyo nakasulat sa orihinal sa Koinoko na Griego, na Remata Zeus Ayunyo. Sa moderno na Griego, itong Remata Zeus Ayunyo sa versikulo 68, kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, sa moderno na paraan, ito ay Lexis Zeus. Pero dito, sa luma na paraan, Remata Zeus Ayunyo. Na nasali naman sa Latin, verba vitae, o sa ating salita, mga salitang nagbibigay buhay. Unahin po natin ang nakasulat dito sa orihinal, sa Koinoko na Griego, ang tungkol sa buhay. Sa Griego, mayroong 3 salita ang tungkol sa buhay. Sinasabi nito, nagbibigay buhay. Pero dapat nating alamin na mayroon pong salita sa Koinoko na Griego tungkol sa buhay. Ang una, bio. Ang bio ay physical na buhay ng lahat. Na buhay ang isang tanim, hayop, o ang tao, o lahat ng may buhay, ayan ay bio. Ang pangalawa na salita, psyche. Psyche, hindi lang ito buhay na physical. Ito yung tinatawag nating psychological na paggalaw. Kaya buhay ang tao dahil sa kanyang kaluluwa. Kaya tinatawag na psyche. Kaya ang psyche, buhay din. Pero ang ginagamit dito sa ating Ebanghelyo ay ang salitang zoe, o sa pagkasulat sa Koinoko na Griego, zois. Ito ay buhay na kakaiba sapagkat ito ang banal na buhay. At so dapat nating tingnan na hindi ordinaryo ang ginagamit dito sa ating Ebanghelyo. Kasi pag nasabi lang buhay, parang ordinaryo lang. Pero ang kahulugan dito, mataas na antas, ang banal na buhay na Diyos lang ang siya makapagbigay. At dahil iyon ang bigay ng Panginoon, at itong buhay na nagbibigay buhay, ay ito po yung katawan at dugo ng ating Panginoon. Na kanyang pong sinasabi, ang aking laman ay pagkain, ang aking dugo ay inumin, at sino mang kumakain dito at uminom ng dugo ay magkaroon buhay ng hanggan, hindi na po matatanggap ng kanyang mga alagad. Sapagkat ang kahulugan po nito, handa pong magiging kordero ang ating Panginoon, kordero ng Diyos, na gaya ng kordero na ito ay kinatay, mamatay ang ating Panginoon. At gaya ng kordero sa panahon ng paglaya ng mga Israelita sa Ehipto, ang dugo na inilagay sa pintuan ay nakapagligtas nga. Pero namatay ang kordero. Ibig sabihin nito, mamatay ang Panginoon. At hindi nila matanggap na ganon. Kaya umalis sila. Ngayon tinanong ating Panginoon ang 12 na apostol, kayo rin ba aalis? Ang sabi ni Simon Pedro, ikaw ang may salitang nagbibigay buhay. Dito yung sinasabi, melot kain. Mga salitang nagbibigay buhay. Na ang ginagamit dito ay ang salitang zoe.
na napakataas na antas. Kaya kung atin pong tingnan itong nagbibigay buhay, Melem Selekhaim Nitzim, o sa bago modernong Greek logia tis divinas suis, o verba vitae aeterni, nagbibigay buhay na walang hanggan. Kung atin pong tingnan, ano ba ito para sa buhay natin? Dahil kuminsan ang pagtingin natin, ang ginawa ng ating Panginoon ay para bang isang nakasulat lang. Ito ay isang totoo na sakripisyo. Namatay siya at ang kanyang kamatayan ay hindi madali sapagkat naipako siya sa krus, naghihirap siya at nagbubo ng kanyang dugo upang tayo'y maligtas. Hindi tayo karapat-dapat sa ginawa ng Panginoon, pero dahil ginagawa niya ito para sa atin, tayo ay kailangan din na ating gisingin ang ating mga puso at kaluluwa upang una, ating mahalin ang ating Panginoon. Pangalawa, na tayo ay magkaroon ng ugnayang malaliman sa Kanya. Hindi lang sa buhay panalangin, dapat ipahayag din sa gawa at sa buhay na kung saan naayon sa Kanyang kalooban, sapagkat ang Kanyang ginagawa sa atin ay kakaiba na pag-alay buhay. Ang Kanyang salita ay nagpapahayag na siya nga ang salitang nagkatawang tao. Kaya kung tingnan natin ang Ebanghelyo ni San Juan sa simula pa, naroon ang salita at ang salita ay nagkatawang tao at lahat ng tumatanggap dito ay maging buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin dito, ang salita ng Diyos, dahil nagbigkas ang Diyos at ito'y nagkatawang tao dahil sa pagtulong ng mahal na Birhen Maria, naging tao nga siya, bahagi sa buhay natin, pero hindi lang natatapos doon. Nagsakripisyo siya. Nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa atin upang ipahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dahil ang ginagamit dito ay ang pangatlo na antas ng pag-unawa tungkol sa buhay. Hindi lang bios na ordinaryo na buhay, hindi lang psike na ito ay buhay na nagpapagalaw, gaya ng parang kaluluwa nagpapagalaw sa tao at nagpapagaling at nabuhay muli si Tabitha Dorcas. Ito ay zois. Zois, isang salita na Grego na mayroong banal, pinakamataas na pagpapahayag na ang ginagamit dito tungkol sa buhay ay ang mataas na antas na buhay na binigay ng Diyos dahil ang kanyang salita ay hindi natatapos sa pagkinig lang. Ito'y pinagmuni-muni, pinagnilay-nilay, isinasabuhay at maging Kristiyano tayo. Kung tingnan natin sa orihinal na pagkasulat din sa versikulo 68, kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, ang ginagamit ito na ay rimata. Rimata, mga salita na nabigkas. Kaiba ito sa logia, logos. Ang logos ay salita. Pero ang ginagamit ito ay rimata. Ibig sabihin dito na ang salita ng Diyos ay hindi lang natapos doon sa pagbigkas ng Ama sa logos o salita. Ito ay nabubuhay na mahirap kasama sa atin. Kapiling natin ang Jesus Nazareno at ito naging rimata, ibig sabihin nabigkas, naging bahagi sa buhay. Kapiling natin siya at hindi lang kapiling, nag-alay siya ng buhay, nagsakripisyo siya upang tayo maligtas. Ano ngayon ang ating gagawin? Una, ang dapat nating gawin, susuriin natin ang ating sarili. Paano tayo maging karapat-dapat? Pagsisihan natin ang lahat ng mga nagawa nating pagsuway sa Panginoon at mga kasalanan. Baguhin natin ang ating masama na hilig at mga ugali na masama at
gawin nating mabuti upang tayo maging imahen at larawan ng Diyos. At pangatlo, na ating ipahayag ang ating pananalig sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Diyos, na buhay at isang pagpapahayag ng marubdob na pananalig na hindi lang nasa ating mga puso, napahayag sa ating buhay. Kaya, salita na nagbibigay buhay dahil napahayag sa ating buhay. Yung gustong magpahayag na binuhay natin ang Ebanghelyo sa ating buhay, pumalakpak ng malakas upang tayo ipahayag ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa atin, na buhay siya muli upang ang kanyang salita ay ating isabuhay. Sapagkat siya ay tunay na salitang nagbibigay buhay para sa ating lahat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng panampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. At tinawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong mga anak. Ang mga namayapa naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, na sa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Inaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na buhay at nag-ari magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alleluia. 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 Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ng ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kahit isa namang anghel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sumitan yung Espiritu kayong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawarin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming
Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanang kang katawan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake.
that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. For sin and death has prevailed. In His glory, in His new life, take my heart. I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. For sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ang mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't bang social media platform na cross-posting sa iba't bang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong o donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Mga salitang nagbibigay buhay, ang ating Pong Jesus Nazareno ay salitang nagkatawang tao na muhay sa atin at siya'y nagsalita din ng Ebanghelyo upang tayo'y mabigyan ng buhay na ganap at kasiyasya. Naway isabuhay natin lagi ito upang tayo mabuhay sa buhay na magpakailanman. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basusan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala.
sa pangitan ng benisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati